Ang Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets ay maghaharap sa isang do-or-die Game 7 at naniniwala si Anthony Edwards na it will be the best ever. Kung titingnan mo ang kamakailang history ng Game 7s, nakita ang ilang mga uncompetitive, 5 of the last 7 ang naging blowout, kung saan ang Cavaliers Magic, ngayong taon at Celtics Heat, noong 2022 ang only ones that were close. Naniniwala ako, gayunpaman, na ang Wolves Nuggets clash na ito, ay may potensyal na maging isa sa mga mas better ones, higit sa lahat salamat na the two best players. Halos sigurado ako, na mag-put on a show, sina Edwards at Nikola Jokic, dahil pareho silang humaharap, in the big moments. Nakita ko silang nag-put in ng ilang incredible performances, sa seryeng ito. Nakapagtala si Edwards ng 2 40 points games at ngayon ay nag-average na ng 29.7 points, 4.7 rebounds, 5.5 assists, 1.5 steals, at 0.7 blocks per game para sa serye. Ang 22-year-old ay naging napakahusay din na nakakuha ng 55.1% mula sa field at 41.5% mula sa beyond the arc. Para naman kay Jokic, nag-average siya ng 28.2 points, 10.2 rebounds, 8.0 assists, 1.8 steals, at 1.0 blocks kada laro habang nag-shoot ng 52.8% mula sa field. Ang 3 times MVP ay naghatid ng isang obra maestra sa Game 5 na may 40 points na double-double at ito ang isa sa pinakamagandang playoff performance na nakita ko. Hindi madaling pumili ng isa sa kung gaano ka-great ang bawat isa, ngunit sa tingin ko si Jokic at ang Nuggets will come out on top. Ang contest na ito sa Denver ay nagbibigay sa kanila ng malaking advantage, gayon din ang katotohanan na mayroon silang ilang experience sa paglalaro sa mga larong ito. Ang Nuggets ay 3-1 sa Game 7s in the Jokic era na ang tanging talo ay coming to the Portland Trail Blazers noong 2019. Samantala, hindi naglaro ang Timberwolves sa isang Game 7 in Edwards' time there. Naglaro sila sa isang do-or-die game, gayunpaman, sa NBA Play-in Tournament noong nakaraang taon. Pinasabog ng Timberwolves ang Oklahoma City Thunder para umaban sa playoffs, ngunit ang larong iyon ay was at home at itong Game 7 is not. Kung ang contest na ito ay maaaring mag-go down as the greatest, ang mga stakes ay hindi high enough for that. Naiisip ko ang Cavaliers vs Warriors sa 2016 NBA Finals, I think, ang greatest Game 7s, at marami pang iba sa biggest stage. Siguro kung ang isang ito ay nauwi sa pagiging isang double overtime thriller, it goes down as the greatest. Habang si Edwards, Karl Anthony Towns, at Jaden McDaniels ay hindi pa naglaro sa isang Game 7, ang mga tulad ni Rudy Gobert at Mike Conley ay mayroon na. Si Conley ay natalo sa lahat ng 4 na kanyang nilaro at tinanong si Edwards kung gaano pa siya at ang koponan ay nais na manalo para sa kanya. Bagamat ang ilan ay tila nagkaroon ng issue sa tugon na ito, sa tingin ko ay medyo makatarungan para kay Edwards na sabihin iyon. Gusto lang manalo ng 2-time All-Star at wala siyang pakialam sa ilan sa mga salaysay na ito.